Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Epicenter sa magnitude 6.9 nga linog nasigpatan sa kadagatan nga sakop sa Bugos City. Lain-laing eksena sa pagtayog sa lain-laing lugar sa Cebu Province atong sayran. Ug probinsya sa Subo, gipaubos na sa state of calamity. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Pipila ka mga simbahan sa norte ang napuruhan sa linog kagabi. Nakamugna usab kini og grabing kalisang sa mga nakabatyag sa pagtayog sa yuta. Ang report ni Femery Dumabog. Susamag dagsayaw mga Christmas lights nining atubangan nga bahin sa St. Peter the Apostle Parish sa Bantayan, Cebu. O galit lang nahagbong kining atubangan nga bahin sa simbahan. Nasa SIM curse. Samtang sa Bugos City, diyan ang epicenter sa magnitude 6.9 nga linog. Nagpasa ng mga debris gikan sa mga nagubang balay kagabi. Ang mga rescuer sa barangay Pulang Bato, Bugos City, ang nanawagan og dugang tabang. Pwede sa DRR, mga mag-rescue. Wala pa na mag-sud sir, wala pa na may kuan. Napuruhan usab ang lungsod sa Daan Bantayan. Nahunlak ang nailang heritage landmark sa lungsod sa Daan Bantayan, ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima. Tungod sa linog, nakasinati og blackout gikan sa Danao City hangtod sa lungsod sa Daan Bantayan. Sa San Remigio, nga tapad sa Bugos City, apil sa girespondihan sa mga rescuer ang sports complex. Diin gipaygay ng liga kagabi. Pipila sa mga nagdula dinhi ang namatay human na datugan sa mga debris. Sa Mactan Mandawi Bridge, napahunong ang mga motorista atol sa pagtayog sa linog. Usa sa mga motorista ang nigunit na lang sa railing sa tulay. Nagpadala dahil ng Cebu Provincial Government og dugang mga personnel, heavy equipment o rescue equipment sa mga nagkinahanglang lugar. Grabing kahalok usab ang nabatyagan sa mga empleyado sa BPO nga naa sa pipila ka mga floor sa high-rise building sa Cebu City. Hinay-hinay sila ninaog gamit na ang hagdan. Atol sa gala night sa Miss Asia Pacific International 2025 sa Cebu City gabi, nabatyagan usab ang linog. Daling gipagawa sa hotel ang mga bisita. Careful. Samta nga buwak ang mga tiles o pipila ka bahin sa usa ka hotel sa Cebu City. Nagubaw sabang kisame sa usa ka food court sa usa ka mall. Samtang daling gipagawas kini mga pasyente gikan sa Cebu City Medical Center. Kumusta ko din gibatin ko no hadlok ito. Pwede nga lupa ito. Dira ko pasyente o din ako biyahe. Muni ang gipanganak, tulo ka mga masuso ang gihimugso sa kasagsagan sa linog sud sa CCMC. Dali usab dayon silang gipagawas uban sa ilang mga inahan nga luwasra. Samtang mato di Cebu City Mayor Nestor Archival nga 5 ang ilang natalang nasamdan tungod sa linog. Usa na kanila kining 20 anyos nga lalaki nga na-injured human na slide dihang nidagan tungod sa karatol atol sa pagtayog sa linog. Nagdang nigapay na magusupog mayo ba? Oh. Rano traktor mag-slide na lang slide. Dugang nahimong problema kagabi ang kalit nga pag-ulan. So ang decision natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aftershocks. Pero nakita nyo ngayon, grabe, hindi na, well, mayroon tayo mga 10 pero hindi kasya. So what we decided with the doctors na dyan lang tayo sa first floor. Alas 2 kaganihang kadlawon, dihang na siguro nga di na kaayo mabatyagan ang mga aftershock. Gipabalik na sa sud sa ospital ang tanang mga pasyente. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.
Ang epicenter sa 6.9 magnitude nga linog nga mitay og kagabii natala sa kadagatan sa northeast sa Bogo City sa amihan ng Subo. Apan tungod kay mabawra ang giladmon, hinungdan nga dako kini og impact sa surface. Si Luan Mirundina sa report. Gibutyag ni Robinson Jorge, OIC sa FIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga wa malakip sa mga natalang potentially active fault lines sa Bogo City sa ilang Hazard Hunter fault map ang nilihok nga fault kagabii. Apan gitataw ni Jorge nga di kini makonsiderar nga bag-o nga potentially active fault line kay niadtong awahing bahin sa 1990s. Nihimo siya og pakisusi sa Northern Cebu, ilabi na sa Bogo City, human may nadawat siya mga report sa mga residente sa Barangay Gairan nga may nasinati silang mga paglihok sa yuta sa dapit o gitawag niya nga earthquake swarm. Moto nakita nato nga sige nganong nasa ingon atong activity na mga felt ba nga mga event diha. Posible kani nga fault o kato nga mga activity attributed to ani nga mga fault system. Dugang ni Jorge, anaa usab sa 5 kilometers ang giladmon sa naasoing fault line, hinungdan nga mas nabatyagan kini sa tibok lalawigan sa Subo ug sa mga silingang probinsya. So as matravel imong wave, madiminish may yang energy mo travel pa ingon sa imong nga location, di ba? O karon kay shallow man siya. So direct effect yun sa surface. Kay niabot man sa 6.9 magnitude ang maong linog, posible kining makamugna og tsunami. Busa ni pagawas gilayon og tsunami alert ang FIVOX kagabii. Apan human sa pipila ka minutos, gilibkas ra usab kini sa FIVOX, human way nabantayang paglihok sa dagat. Samtang nakatala na usab og kapin sa 600 ka mga aftershock sa linog sa Bogo City ang FIVOX base sa ilang monitoring system sa lungsod sa Medellin. Gawas sa nilihok nga fault line sa kadagatan sa Bogo, aduna pay tulo ka mga potentially active fault line ang Bogo City ug usa sa daan bantayan matod sa FIVOX. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Wisda. Nakasustenero sabog damage sa kusog nga linog kagabii ang Mandawi City Public Market. Nico, kumusta ang sitwasyon sa maong merkado? Yes, human sa linog kagabi igi pasiradan una karon ang Mandawi City Public Market nga nakaangkon og damage. Apan pasalig sa mga otoridad padayon ang pagnegosyo ug pagpangumpra sa mga moadto sa merkado. Busy ang mga negosyante ug stallholders sa Mandawi City Public Market nga nagpahimutang dihang naabtan namo kaganiha. Pipila ka oras human sa linog, gitugtan sila nga makasud makadyot sa merkado pero aron lang panguhaon ang stock sa ilang tinda. Sa kalsada palibot una sila na maligya, human na damage ang parte sa merkado. Sa ikaduhang andana, naukal ug nalusno ang parte sa canopy ug beam, epekto sa kusog nga linog kagabii. Gikordon una ang palibot niini kay delikado nga may matagakan. Igawas ang mga gamit dito para diri sa isda. Ari lang sa mo? Oo, ari lang. Masunod tanaw niyo yung pisto ron temporaryo? Oo. Wamalay mo, okay ra gyapon. Di lang sa tamo kuan mo gamit sa sod sa merkado kay movement ko sa tao makauyog man. Buta kay bawon sa sitwasyon sa sod. Alang sa pipila ka mga vendors, nanumbalik ang kasinatian nila ni atong 2013 sa miaging Bohol, Cebu earthquake. Ni adtong higayuna ang merkado sa Mandawi nga nahimutang sa likod sa sports complex nagusbat usab epekto sa pagtayog. Tungod sa grabing pagpangliki, gipabakantihan ang karaan nga istruktura. Pipila ka tuig nga temporaryo nga nagtinda sa gawa sa karaang merkado, samtang gitukod ang bag-ong merkado diha na sa barangay sentro. Nakatinda kami dayon kay kanang ayahay na may paghakot. Pero mo lagi na antos ka init. Uwan og init na naman. Moto sa kani ato. Oh, mo gyud pud tapo karon. Tanaw nimo asa pagtapog damage katong karaan o kani bag. Kato dito karaan di kay kana naman diha. Misusi sa kahimtang sa public market kaganiha, kauban ang taga DRRM ug Market Authority si Mayor Jonky Uwano nga miawhag og subsub nga inspeksyon sa taga Office of the Building Official ug abag sa taga DPWH pagtangtang sa nalusno nga parte. Posible kuno nga magamit una ang katunga nga bahin sa building. Vendors sa diri, pangitaan sa sila sa atong market administrator ug lugar sa sud for the meantime.
until ma-remove ni siya nato. Pero ma-remove na ni siya niya, i-check balik sa atong mga engineers. The whole market itself is okay naman. Iyang mga foundation okay ra. Kanira gyud ang iyang canopy. Kinipases ang gipaabot sa mayor ang report o rekomendasyon sa OBO ug sa mga city engineers kung kanus pwede nga pabalikan na o pag-istar ang katong maong merkado apan matud niya posibleng parte lang una niini dili lang ni atong parte sa may habig sa Padre Burgos Street ni atong na-damage nga portion sa canopy. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Magnitude 6.9 nga linog nabatyagan usab sa probinsya sa Bohol ingon man sa Negros Oriental. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Human masinati ang linog. Nakasinati usab og power interruption sa Tagbilaran City. Tungod sa kakusog, nag-iyahay sa pagdaga ng mga residente gawas sa ilang mga panimay. Apil sa mga migawas sa mga nurse o mga pasyente sa Governor Celestino Gallares Medical Center. Karong adlaw na sayran sa Bohol Provincial LGU nga adunay mga gagming kadaot sa pipila ka mga eskwelahan resulta sa pagtayog. Mapasalamaton ta na sa atong pag assessment na gihimo karon na ay mga minors lang na mga guba sa mga school buildings and na ay mga bridges na need o ayuhon. Mato sa gobernador, mugahin ang probinsya og 5 milyones pesos nga tabang og magpadala usab sila sa Sugbo og 16 ka medical og rescue personnel, 2 ka mga ambulansya ug 1 ka rescue vehicle. Nabatyagan usab ang pagtayog sa probinsya sa Negros Oriental ug Siquijor. Sa CCTV footage, makita ang mga bata nga nagduha dihang nasinati ang linog. Dali silang nanagan gawas sa ilang balay sa Mabinay, Negros Oriental. Kaganihang buntag, nakita ang mga liki sa pipila ka mga classroom sa elementary school sa Mabinay. Aduna sa mga poste nga nabali sa Dumaguete City tungod sa kakusog sa linog. Aduna sa pipila ka mga kable sa telco ang naputol ug nagbitay sa karsada. Kanselado ang klase sa mga eskwelahan karong adlaw sa Dumaguete City. Samtang gi-inspeksyon pa ang mga school buildings. Samtang nakita usab ang pipila ka liki sa karaang munisipyo sa Lazi, Siquijor. Matod sa LDRRMO sa Lazi, ang building gigamit sa Comelec ug BFP. Gawas niini walay nakitang kadaot sa bag-ong municipal hall. Oban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Padayon ang pagsaka sa gidaghanon sa mga namatay sa linog dito sa 4th District sa probinsya sa Sugbo. Alan, kumusta ang sitwasyon diha karon sa Dakbayan sa Bugo? Ses, nako karon diri mahimutang sa Dakbayan sa Bugo ang epicenter sa 6.9 magnitude nga linog nga mitay og kagabi. Ako nahimutangan karon mo ni siya ang atubangang bahin sa Cebu Provincial Hospital diri sa Bugo. Diin ato makita sa akong luyo ang mga pasyente sanglit gipagawa sila tungod kay questionable na ang structural integrity sa tambalanan. Makaluluoy ang kahimtang sa mga biktima. Diin nagtupad lang ang mga patayng lawas nga gisulod sa cadaver bag ug ang mga naangol nga naara giplastar gawas sa Provincial Hospital sa Bugo. Nag-abot-abot usab ang mga patayng lawas gikan sa nagkadiyang dapit sa Bugo City ug mga kasikbit nga lungsod sa San Remigio ug sa Bidilien. Aron mapadali ang pagbalhin sa mga pasyente, gipangunayan ni Governor Pamela Baricuatro ang pagpasakay sa mga pasyente sa mga ambulansya. Sa uwahing update, 69 na ang natalang namatay ug 186 ang naangol as of 12:14. Apan posibleng musaka pa sanglit nagpadayon ang search and retrieval operation. Sa Bugo City, adunay 30 ang namatay, San Remigio 22, Midilian na po, Tabugon 5, Sugod 1, Tabuelan 1. Nangayon nagtabang ang gobernadora alang sa mga nabiktima.
We need to transport patients here sa Bugo kay puno na kayo dire sa Bugo. Unya kinahanglan na gyud sila kanang uban surgery, orthopedic, specialized na kayo ang needs ani nila kay grabe gyud ang ilang mga samad. Sa usa ka village sa Barangay Pulambato sa Bugo City, nahugno ang usa ka block nga gilangkuban sa napulo ka unit nga gikamatay sa 7 ka mga tawo. Apil ang pamilya ni Lito Katarman di namatay ang iyang anak lalaki uban ang partner nini nga mabdos og 2 ka mga anak o apo ni Lito. Ang naot lang ta ko sir nga mangayo lang ko og inabang bahin sa financial sa akong anak og sa akong apo nga mahipos na ko. Samtang niabot ang mga cabinet secretaries nga naglakip nilang DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rix Gatchalian, DOT Secretary Cristina Frasco ug Defense Secretary Teodoro. Gipasalig sa DSWD Secretary nga abagan ang mga nabiktima hangtod na sa pagbangon. First, the relief, like I mentioned kanina, family food packs, ready-to-eat meals, kitchen, mobile water supply, kasi relief yung immediate. Now, for rebuilding, we will always resort to emergency cash transfers. Samtang ipadali ni Secretary Dizon ang pagtrabaho sa ospital sa Bugo nga napiktuhan. Apil usab ang mga kalsada ug tulay din mukabat sa 2 bilyones pesos ang danyos. Samtang may pagkahugno ang City Hall sa Bugo City tungod sa kakusog sa linog. Sa ato lang update sa kahimtang karon diri sa 4 distrito sa Liwigan, Sugbo, matag karon og unya makasinati gihapon kita ug medyo kusog-kusog nga aftershock kinungdan nga nakabugna ni Kabalaka kahadlok sa mga mulupyo dinhi nga gipili na lang nila nga sa gawa sila magpundo kaysa ilahang sulod sa pinuanan nga dili luwas. Sa pikas bahin sa girakdang mobisita si Presidente Bongbong Marcos ug mang adlaw. Ses Alan, unsa pa ang mga labing gikinahanglan din ha karon sa 4th District? Okay, Sas, no, ang labing gikinahanglan yun sa itong mga kaigsunan karon ang kanang pagkaon o tubig. Pagkaon nga ready to eat na. Kaya sa pagkakaroon lisod yun kaya magluto sila kay doon na pa yung mga pasyenteng giatiman. So manipanawagan karon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro and sa atong pagsusi dire kinahanglan pagkaon ug ang tubig yun nga mainom sanglit ang ilang water utility dire wa mo function kay naguba sa pagtayog sa linog. Ses. Dagang salamat Alan Domingo ug amping mo diha. Mga buhatan sa Talisay City Hall ug Carcar City Hall gipaubos una sa inspeksyon kagnihang buntag sa wa papasudla ang mga tawo nga adunay transaksyon. Ang kisame sa pipila ka mga opisina sa Carcar City Hall ang nalusno. Samtang nagkatag-usab ang ubang mga gamit atol sa pagtayog sa linog kagabi. Gustong masiguro sa lokal nga kagamhanan nga luwas ang mga edipisyo. Samtang sa Talisay City Hall, lakip sa gisusi sa City Engineering Office ang structural integrity sa Talisay Dialysis Center. Una pa gipasulod ang mga pasyente kaganihang buntag. Gisusi usab ang tibuok buhatan sa Talisay City Hall ug lakip sa mga misusi ang mga sakop sa Talisay CDRRMO. Pasado alas 9 kaganihang buntag na gitugutan ang mga kawani ug mga kliyente nga makasud sa City Hall. Samtang mga eskwelahan ug uban pang mga edipisyo sa Talisay City ipasusi usab. Ang Talisay City Government mopadala usab og 6-man medical team sa Bugo City aron sa pagtabang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Nanawagan ang Kapitolyo og dugang medical volunteers aron mutabang sa pagtambal sa mga naangol. Nasayran nga kapina sa usa ka gatos ang naangol ug ubay-ubay na usab ang nakalas. Subay sa maong panawagan, dali dayon nga mi voluntaryo. Ang 500, ang 100 ka mga medical students ug volunteers. Sa mga interesado o gustong mutabang sa mga nangaangol sa linog, mamahimong mutawag sa 0915-330-3293. Ug sa mga gustong mudunar, ug mamahimo lang mubisita sa Cebu Provincial Capitol ug pangitaa ang PSWDO staff na si Clarice. Sa laing balita, mga giingong mamaligyaay og illegal nga drogas gipangsikop sa Talisay City Police. Kapin sa 90,000 pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Tulo ka durugista ang nadakpan sa kapulisan sa gihimo nga sunod-sunod nga operasyon.
Ang operasyon gihimo sa Purok Sunflower, Barangay San Roque, niadtong Domingo sa gabii. Nasikop si alias Pinoy, 45 anyos, nga nakuhaan og matud pa 10.2 grams nga shabu nga gibana-banang mubalor sa 69,360 pesos. Naaktuhan usab ang usa ka alias John, 20 anyos, nga nagbitbit og shabu sa Sitio Magay, Barangay Tangki. Nakuha gikan kaniya ang shabu nga motimbang og 2.8 grams nga dunay balor nga kapin sa 19,000 pesos. Ang ikatulong nasikop ang 49 anyos nga si alias Jason, taga Barangay San Roque, nga nakuhaan og kapin sa 2,000 nga pesos nga kantidad sa shabu. Tukmang kaso ang ipasaka batok kanila. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Duha ka taytayan nga nagdugtong sa Mandaue ug Lapu-Lapu City gideklarar sa DPWH nga luwas nga maagian sa mga motorista. Bisan pa man sa nasinating 6.9 magnitude nga linog kagabii. Samtang mga rescue personnel sa Lapu-Lapu City miabag na usab karon dito sa Bugos City. Si Luan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV sa First Mactan Mandaue Bridge, insakto alas 10 kagabii, makita ang nasinating kakusog sa linog tungod sa pagkauyog na sa taytayan. Ang mga motorista ug mga sakyanang naabdan sa tunga-tungang bahin sa First Mactan Mandaue Bridge nang hunong. Nag-iyahay usab og pugong sa gimanehong motorsiklo kining mga motoristang padung sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa Mandaue City. Samtang nahunong usab ang mga trabahante nga nagtrabaho sa retrofitting sa Marcelo Fernan Bridge alas 10 kagabii. Human sa nasinating linog, wa paagi sa mga motorista ang duha ka taytayan kay nipahigayon una og pakisusi ang taga DPWH sa structural integrity sa duha ka nahiskutang taytayan. Og base sa gipagawas nga report sa DPWH 7, human sa pipila ka oras, nasuta nga luwas ra nga maagian sa mga sakyanan ang duha ka mga taytayan. Sa pikas bahin, nagpadagi layon og 18 ka mga DRRM personnel, napo ka mga BFP personnel og 20 ka mga PNP personnel ang dakbayan sa Lapu-Lapu alas 5 kaganihang buntag ngadto sa Bugos City. Gilangkuban kini sa Search and Rescue Personnel, Incident Management Team ug Humanitarian Relief Team. Dala nila ang nagkadiyang mga ekipo ug sakyanan aron magamit sa nagpadayong search and retrieval operations sa mga naapektuhan sa linog sa Bugos City. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Human sa linog, gipang inspeksyon dayon sa Mandaue City Hall ang mga government structures pagsiguro sa kaluwasan sa mga mugamit ni ini. Ani ang report ni Nico Sereno. Uban ang mga engineers gisusi ni Mayor Jong Kiuano ang pipila ka mga eskwelahan. Sa City Comprehensive High School, ginagmayng liki o hairline cracks ra ang nakita nila. Ang ubang teams sa syudad misusi sab sa ubang mga eskwelahan aron matino ang kondisyon. Mangayo pa og report ang mayor, una mo desisyon kabahin sa klase sa musunod nga mga adlaw kung ipadayon o isuspenso una. Samtang lakip sa gitan-aw ni Uwano kaganiha ang mga buildings sa City Hall. Giuna ang bag-ong natukod nga annex building. Ginagmay ra hinuon ang natala, sama sa liki, nahuso nga aircon unit ug uban pa. Matud sa mayor, mamahimo pa hinuon kini nga mapapaayo sa contractor. Wala pa gina namo na officially received yun, na gi-receive na gi-turn over na sa contractor. So sa akong pagtuo, murag 5-year warranty mo siguro na siya. May 1-year retention performance. May 1 year. Ang retention. Pero ang warranty na 5 years. So kita man mo naman to yung mga, di ba siguro grabe yung kayo ang damage, pero ilan na obligasyon na. Matud sa labaw sa City Disaster Risk Reduction Office, sa inisyal nga pagsusi sa epekto sa Mandaue, wala kaayo sila'y natala. Reporting period na to, kaluas Ginoo, wala tayo mga minor and superficial cracks na to kita. Samtang mipa-deploy ang Mandaue City DRRM Office ug 14-man team aron mutabang didto sa Bugos City. Gawa sa pag-abag sa rescue operations, lakip sa gidala nila ang water filtration system equipment aron magamit didto sa norte. Depends kung until needed. Yes. Pero ako lang yun, sa din ako gi-deploy dayon. Ako sa gipasiguro ato adire no sa City of Mandaue, then okay naman. So naman to ni allow na ko na i-deploy na sila early this morning. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Gawas nga makatabang sa kalikupan, mamahimo usab kining panginabuhian. Lakip kini sa hisgutan sa training ug seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal karong October 18 sa tema nga 27th Learn and Earn from Bamboo Expert Seminar. Itudlo sa mga eksperto ang pag-atiman, pag-ani ug pagproseso sa mga kawayan aron ikaw ang makanegosyo niini. Gawas niini, adunay ipahigayon nga tour sa amenities ug features sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, mamahimo kamong mag-email o mobisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Mga kapuso, sa mga gustong muhatag og donasyon para sa mga nabiktima sa linog sa amihanang bahin sa Subo, mamahimo kamong modeposito sa mga bank accounts nga makita ninyo sa inyong mga screens. O baka mo contact sa atong Regional Coordinator sa Kapuso Foundation nga si Amabel Rusiana sa 0905-563-1845. Low pressure area nga gimonitor sa Pag-asa nahimo ng usa ka bagyo. Hinuon wala kini direktang epekto sa Kabisayan matud sa Pag-asa. Si Luan Mirundina sa report. Alas 6 kaganihang buntag, nisulod na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area ug human sa 2 ka oras. Nahimo na kining bagyo. Gitawag na kini og Tropical Depression Paulo ang ika-16 nga bagyo karong tuiga ug 11 nga bagyo sa buwan sa Oktubre. Matod sa Pag-asa, sa mosunod nga 24 oras, mas mukusog pa kini ug mamahimong usa ka tropical storm. And then before siya mo landfall, expected sa northern Luzon, makaabot siya sa kategorya nga severe tropical storm. Hinuon base sa track sa bagyong Paulo, pa-northern Luzon ang direksyon nga subayo niini ug wa kini direktang epekto sa Kabisayan. Hinuon inanay niining pakusgon ang hanging habagat nga mohatud og mga pag-uwan. Na naman ta karon sa transition period from habagat to amihan. So hinahinay na siya, hindi ang hatak niya dili na kay kusog. Mag-expect lang ta og mga light to moderate ng mga pag-ulan, partly cloudy to mostly cloudy. Sa Northern Cebu, possible ang mga light to moderate ng mga pag-ulan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisda. Gihulagway ang breast cancer nga usa sa mga life-threatening disease o usa sa mga nagunang hinungdan sa kamatayon sa mga kababayan lukop kalibutan. Matod ni Dr. Emilio Galaroza, ang chair sa Committee on Health sa Lapu-Lapu City Council, nga mahinungdanon ang regular nga breast cancer screening ilabi na alang sa mga nanag-edad o 40 anyos pataas. Gipahibaw ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga lakip na sa Yakap Caravan ang libreng cancer screening. Depende yun na at what stage mo nadakpan. As the stages progresses, ang imong 5 years survival mo decrease po. Those patients nga naa sila di pamatyan or na-diagnose as breast cancer, na sila yung madawat na tabang, no? Gikan sa PhilHealth. Sa nagpadayong eksena sa Encantadia Chronicle Sangre, ani ay usa ka bag-ong karakter. Maila-ila sa mga sangre. Ilang gihangyo ang maong karakter nga pabalikon sa Adamya. Ang kalibutan sa brilyante nga tubig apan mibalibad kini. Unsa kahaang rason nga pabalikon kini sa Adamya. Kanauguban pa tangi sa Encantadia Chronicle Sangre, alas 8 sa gabi sa GMA Prime ug alas 9:45 sa gabi sa GTV. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mga kapuso, 85 days to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon kanatong tanan ug dasig lang mga kapuso.